20 pesos na bigas. Sa unang tingin ay tila sagot ito sa kumakalam na sikmura ng maraming Pilipino nakapos sa budget. Pero sabi ng iba, isa lang itong pampapogi ng gobyerno habang papalapit ang halalan. Ano naman kaya ang masasabi ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy patungkol dito? Alamin sa report ni Sheena Turno. Sa gitna ng matinding kahirapan at patuloy na pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., inilunsad ng Department of Agriculture ang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Sabi ng taong bayan, tila isa itong hakbang na sa unang tingin ay aakalain mong sagot sa gutom ng mga Pilipinong kakarampot lang ang kinikita. Pero kung titingnang maigi, malinaw na isa lamang itong pampulitikang taktika. Gimmick kung tawagin para palabasin na may ginagawa raw ang kasulukuyang administrasyon. Si Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na kilala sa advokasya para sa kapakanan ng lokal na magsasaka ay kwenesyon ang timing at layunin ng programa. It is an artificial move which will not have any lasting effect because it was only precisely timed during elections. And it is an artifice simply to impress upon the public that he is doing something about it. Ayon kay Torion, binibigyang diin ni Pastor Quiboloy na ang tunay na reforma ay hindi nanggagaling sa instant o pakitang taong aksyon. Para sa kanya, ang solusyon sa mataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, ay dapat nakabatay sa pangmatagalang polisiya, hindi sa pansamantalang palabas. Ang gusto kasi ni Pastor, prices should go down as a result of, as a natural result of effective governmental policies. Kaya nga meron siyang proposed Philippine Food Sufficiency Act. Through that, prices through the law of supply and demand would naturally go down. Yun po ang dream po ni Pastor. Ang Philippine Enhancement Food Sufficiency Act na isinusulong ni Pastor Quiboloy ay naglalayong tapusin ang matagal ng pagdepende ng bansa sa imported na pagkain. Sa ilalim ng panukalang ito, bibigyang suporta ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang lupain na hindi inaalis sa kanila ang pagmamay-ari. Kasama rin dito ang pagpupondo sa mga traktora, abono at infrastruktura gaya ng mga bodega at farm-to-market roads upang mapabilis at maging mas epektibo ang distribusyon ng produkto. Isang long-term food security solution ang layunin ni Pastor Quiboloy na makatutulong hindi lang upang mapababa ang presyo ng bigas, kundi upang mapatatag ang kabuang sektor ng agrikultura ng bansa. Kaya naman may paalala siya sa taong bayan, lalo na sa harap ng mga galaw ng administrasyon na tila sinadya ang paglulunsad ng 20 pesos na bigas ilang araw bago ang halalan. Dapat hindi tayo magpabudol sa kanilong ganitong mga taktika kasi sa kahaba-haba ng panahon itinaon pa days before the election. So yung taong bayan ay nag-iisip din, bakit nga ngayon lang? At saka bakit piling-pili lang? Supposedly doon lang sa Cebu. Kasi hindi maiwasan na baka itinaon lang iyon dahil sa election. Git pa ni Torion, ang tunay na solusyon ay hindi dapat umaasa sa biglaang programa, kundi dapat nakaangkla sa konkretong mga polisiya tulad ng isinusulong ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa ilalim ng Philippine Enhancement Food Sufficiency Act. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Turno, SMNA News.